Ayala Malls Parañaque, papunta ng Global Rotonda, MOA, EDSA, March 8, around 7 na ng gabi. At ito yung situation dito. Ramdam kanina pa yung pagbagal ng mga sasakyan. At ngayon ay hindi lang ramdam, talagang karanasan. So umuusad ng konti. Itong street na to ay JW Diokno. So dire-diretso lang to hanggang Global Rotonda sa MOA. At nandun din yung EDSA. So bandang kaliwa gumagalaw naman kasi may mga left turn dyan. Pero dito sa lane natin, konti-konti lang ang pag-usod. Yung right side natin, nagra-right turn yung mga nandyan. Pero minsan ay umaagaw din sila dito sa lane natin pagdating dun sa bandang unahan. So ito ang minsang nararanasan natin sa mga travel, sa mga lakbay. Lalo na kapag maraming mga sasakyan, talagang bumper to bumper. Traffic, hindi lang traffic. Pwede natin sabihin super traffic. Yung intersection yan sa unahan na may traffic light. Yan yung ASEAN Avenue. So malapit lang yan at kapag nakalagpas naman dyan ay susunod yung mga street ng Luz Drive, ng Cabrera Drive, Bradco Avenue, tapos Valera Drive at tulay na ang susunod dun sa Valera Drive. Pag natawid natin yung tulay, yung street na pagtawid ng tulay ay Coral Way. At konting unahan lang ay yun na yung Global Rotonda ng MOA. Yun na yung EDSA. Pero hindi halos gumagalaw yung ating lane. So yung right side natin, right turn kasi yung mga yan. Kaya ayan, nakakadire-diretso sila. Tapos dito sa post inner lane, sa kaliwa ay may left turn naman doon. So itong padiretso talaga ng Diokno Drive ang medyo nakakapagtaka. Marami na akong nadaan ng traffic. Pero parang kakaiba ito ngayon. Okay, maraming salamat guys. Narito muli ang iyong lingkod, Pinoy TV, Lakbay Travel. Salamat sa mga nanonood, mga nag-subscribe, nag-comment, yung mga nag-like at nag-share, maraming salamat. At sa mga nag-view na hindi pa naka-subscribe, pwede po kayong mag-subscribe at marami pa tayong mga video na i-upload. So ito talaga yung test of patience sa ganitong traffic. At kapag manual yung gamit natin, medyo masakit sa paa lalo kapag matigas yung clutch pedal. Yung mga automatic, okay lang yun sa kanila kasi wala silang clutch pedal, brake pedal at
gas pedal lang yung gamit sa automatic. So halos hindi tayo gumagalaw, ilang minuto na. Gumalaw man ay konti lang. Ayan yung lane na yan sa kanan. Right lane yan. So green light, nakikita natin. At ito na yung sinasabi ko na minsan yung nasa right lane, umaagaw dito sa lane natin. Ayan, pero kapag kasi solid lane, dapat hindi pumapasok. Siguro nagmamadali at gumagawa ng paraan para mauna sila. So ito yung traffic talaga. So nasa area pa tayo ng Baclaran. At mamaya kapag nakatawid tayo doon sa bridge, yun naman ay Pasay, MOA. So yung areang ito ng Asiana ay nahati sa dalawa. Ang isang side sa Parañaque at ang isang side ay sa Pasay. At may mga project ngayon na dinudugtungan ang mga lugar dito sa dagat na tinatambakan, particular dyan sa kaliwang side. Kung nandito tayo, left side ng MOA, dami ng mga tinambak doon. Natabunan na yung dagat. So, i-extend nila yung paglagay nila ng mga pwedeng pagtayuan ng mga structure. So, ito talaga yung matetest yung mga patience natin kapag ganitong karanasan natin sa ating lakbay travel. Almost 7 minutes na tayo na konti pa lang yung naabante natin. So green light na ulit sa unahan. Pero usad pagong pa rin. So yung sa unahan natin nag-divert na siya. Pero diretso kasi tayo doon sa Rotonda EDSA, sa Global Rotonda. Kaya dito lang tayo sa daan na to. Pwede rin namang mag-divert ng daan, iikot nga lang doon sa Makapagal. Pero hindi rin natin kasi alam ang situation doon. Baka kapag minsan umiikot, tapos ang maiikutan pala ay ganito rin yung sitwasyon. So sayang lang. Since na 1.2 kilometers lang naman tong lakbay natin, ay okay lang na i-test yung patience natin dito sa traffic na to. Meron tayong Bible verse sa Proverbs chapter 3, verse 5, verse 6. Sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So tumiwala daw tayo sa Panginoon ng buong puso at huwag tayong manangan sa ating sariling karunungan. Sa lahat ng mga plano natin, sa lahat ng mga gagawin natin, pagkatiwala natin sa Panginoon. At papangyayarihin ng Panginoon kung ano yung mga desire ng ating puso, kung tayo magtitiwala ng buong puso sa Kanya. So yan yung salita ng Panginoon. Proverbs chapter 3, verse 5 and verse 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct
daipats. So kapag ang Panginoon na ang nag-direct ng ating mga lakad, siguradong mapapabuti, siguradong sa tama lagi tayo dadalhin ng Panginoon. Kahit na ganito ang nararanasan natin, ayan, talagang 10 minutes na tayo. Grabe, 10 minutes na. At yung enforcer, pinipigil talaga kasi puno na yung lane natin. Kaya lang, yung nandun sa kabilang side, pag yun ang nag-green light, pinapag-go naman niya. So kaya naiipon din yung mga sasakyan dito. Pero mahirap din kasi ang enforcer. So ayan, mamaya mag-green na ulit tapos hindi tayo papag-go. Tapos yung sa kabilang side yung pinapag-go. Baka may mga VIP. Ito ang kapag naipit talaga tayo ng traffic, talagang struggle tayo. Lalo kung minsan maramdaman mo yung call of nature, naku, napakahirap nun. Tapos minsan kapag konti na lang yung gaas ng sasakyan at naabutan ng reserve, naku, napakahirap din nun. Kaya sa bawat travel natin, bawat lakbay, i-ano natin yung ating mga fuel, check natin. Na kung sakaling abutan man ng traffic ay hindi tayo mauubusan. So ayun, salamat sa Panginoon, nakago na tayo. Ayan, at may mga nakaparada dito. May aberya siguro. May mga enforcer. Isa, dalawa, parang 3 sasakyan yun. At may mga nakamotor na enforcer. So ayan, salamat sa Panginoon. So nakagalaw naman na tayo. So grabe, 12 minutes bago tayo nakatawid doon sa ASEAN Avenue. Tapos yung sunod na street ay ito yung mga drive, Luz Drive, Cabrera Drive, tapos yung sunod yung Bradco Avenue, tapos Valera Drive. So parang naulit yung tukod ng sasakyan kanina. Akala ko dire-diretso na. Pero ayan, yung sa kanan pa rin yung priority kasi nagra-right turn sila. Ganito, minsan naiisip natin na mag-right turn na rin. Kaya nga lang, baka pag ikot natin, ganun din yung situation. So, mas pinipili natin na diretso lang tayo dito. Ayan, at gumagalaw-galaw naman kahit papano. Sana ay mabilis na. Pero hindi. Talagang test of patience, grabing traffic. Grabe yung testing na nararanasan ng marami dito. Naka-green naman yung traffic light, so go na tayo. Sana makatawid. Yung sa kanan, hindi naman na
nagra-right turn yung iba. Talagang paraan na lang para makatawid. Pero hintay lang din tayo. Ayan. Dito sa gawing kanan pala, mayroon din ditong magandang pasyalan, yung Parkal. So nakikita natin may mga dito, net na bakod. Tapos may mga basketball court. So marami, isa, dalawa. Tapos dun sa unahan may parang soccer yata yung nilalaro nila. So maraming pasyalan dito na nagawa. Okay, gumagalaw naman ulit yung sa kanan natin. Pero tayo ay nakapila pa rin. Minsan ganito nag-iisip na talagang mag-divert na. Pero minsan nagtatalo rin kasi ilang kanto na lang naman, doon na yung destination. So, diretso na lang tayo dito. Ayan yung may mga naglalaro sa right side. Okay, so konti-konti talaga yung paggalaw. Traffic talaga to. Ang 1.2 kilometer siguro kakayahin takbuhin nyo ng mga 2 to 3 minutes siguro. Alalay na takbo. Pero ngayon, almost 18 minutes na. Ang nagtatawid natin parang wala pa tayo sa 3/4. Parang 1/4 pa lang yung ating naggalawan. So kung 1/4, nasa 300 meters pa lang yung ating naabante. Ayan, nakaabante ulit. So pinipigil talaga ng enforcer. Yung sa kanan natin ay talagang dumidiretso din naman sila. So kapag ganitong sobra talaga yung traffic, para-paraan na lang minsan sa ibang mga driver. So pag nakatawid ng tulay ay sakop na yun ng SM MOA. Nandun yung mga magagandang places ng MOA kapag nakatawid tayo ng tulay. Itong location natin ngayon, kung hindi ako nagkakamali, sakop pa to ng Parañaque. Okay, yung ibang mga motorista talagang gumagawa na ng way. Pero kapag ganitong marami yung mga nagsisingit-singitan, ay ingat tayo kasi minsan nagkakasagian sila.
siguro kung nilakad lang siguro galing dun sa Ayala Mall hanggang doon sa MOA sa Global Rotonda. Siguro nandun pa kanina pa kasi 20 minutes na eh. Grabe yung traffic. Anong nangyari? Ito yung bumper to bumper na. Parang tinalo pa yung EDSA. Ayaw na gumalaw dito sa parte na to. Kaya yung mga nakamotor, nakakalusot-lusot naman sila. Pero ang four wheels talaga ay maghihintay tayo. Sa bandang kanan natin, ayan, parang gusto nilang mauna tapos yung lane natin, kakabig sila dun sa lane natin sa bandang unahan. Grabe, iba na talaga to. Bakit ganito? March 8, Sabado night. Trending traffic. Pagalaw-galaw ng konti. Yung sa unahan talaga sa kanan, no? Parang sila yung priority. Ayan, unti-unti na yung lane natin. Napapausod na tayo dito sa pagitna. Tapos yung mga sumisingit yan, sila na yung pumapasok dun sa lane. Para-paraan minsan, sabi nga, para-paraan para makaabante. Pero kapag nagda-drive tayo, wag lang yung sarili natin isipin natin. Isipin din natin yung mga kapwa motorista na nakakasabay natin. Siyempre, lahat naman gustong makarating agad sa paroroonan. Pero habang nasa travel ay maging maunawain tayo sa mga nakakasabay natin. Konting galaw talaga. So guys, 24 minutes na tayo. At wala pa tayo sa kalahati ng 1.2 kilometers. So ito ang talagang, bumaba na yung sakay sa unahan natin, no? Nainip na. Mas maganda pa maglakad, siguro sabi nila. Nagbabaan na yung iba. Naglalakad na. Baka may event naman siguro.
Kaya sobrang traffic. Pero syempre, hindi tayo pwedeng maglakad. Hindi natin pwedeng iwan ang ating service. Pero sa mga may driver, okay lang, maglalakad sila. Ay, green naman ulit. Green light na ulit at hindi ulit gumagalaw. Test ng patience. So, nagsisiksikan na yung sa kanang bahagi natin, yung taxi, sumisiksik na dun sa kabilang side. Pero siguro magra-right turn yung taxi. Tapos yung nandito sa tabi natin, umaagaw ng lane, kaya hindi makadiretso yung taxi. Kasi sumikip na yung dadaanan niya. Ito na naman, nagbukas ng pinto. Ito mismo unahan natin. Oy, bumaba na sila. Kanina yung bandang unahan na isang sasakyan, ngayon mismo sa unahan natin yan. Grabe. Baka malilate na sila. Kaya naglakad na lang. Pero malapit naman na talaga. Pwede namang lakarin, halimbawang MOA lang. Ang problema nga lang, tayo hindi makakapaglakad kasi hindi natin pwedeng iwanan itong sasakyan. Ito talaga, wala nang galawan. Bumaba na yung ibang mga pasahero ng mga ibang kasabay nating mga nagta-travel. Hindi naman siguro tayo abutin ng oras. Pero mahaba-haba na yung naipila natin dito sa traffic. So sa ngayon, nakagamit na tayo ng 27 minutes. Tapos konti pa lang yung naabante natin. Okay, maraming salamat sa mga sumusubaybay sa ating channel, sa mga nag-view, sa mga nag-subscribe. Maraming salamat. Sa mga nakakapanood at hindi pa nakasubscribe, kung mag-subscribe po kayo, marami pa tayong mga videos na gagawin. At may mga previous videos po tayo tungkol sa mga DIY, tutorial. So, yung isang video po natin, yung air cooler, panahon na mainit ngayon. So, yung mga air cooler, yung nilalagyan ng tubig, meron silang filter na kapag marumi na, mahina na ang bigay na lamig ng air cooler. Kaya kailangan papalinisin po natin. So, tutorial yung ginawa natin, binuksan natin yung air cooler. At pinakita natin step by step paano buksan, paano linisin, at paano ibalik. So kung meron kayong ganong gamit, pwede nyong maging guide yung isang video natin, tutorial, air cooler cleaning, ang title. At syempre dito po yan sa ating channel, Pinoy TV. At yung ginagamit nating City Badja 100, yung Kawasaki, ay nagkaroon din tayo ng mga tutorial. So yung steel rim ay halos kinakalawang. At para hindi matuloy-tuloy yung kalawang niya ay nilinis natin. At nung nalinis na, pininturahan natin. So ngayon okay naman yung
yung rim. At syempre, hindi na yun papasukin ng kalawang kasi may pintura na. Tapos yung pag-change oil nung Kawasaki City Badja 100. So, na-DIY din natin, tutorial. So, madali lang. At kung ganun yung gamit yung service, pwede nyong maging guide paano mag-change oil ng City Badja 100. At meron din tayong tutorial yung isang keyboard amplifier natin na grounded. So ginawa natin na nilinis tapos nilagyan ng WD-40. So ang advice ng iba, mas maganda kung contact cleaner yung gagamitin. Pero since nung time na yun wala tayong contact cleaner, ay WD-40 okay naman. At makikita naman dun sa video kung paano yung transformation. Yung unang tunog na grounded talaga ay nawala at nagamit naman ng maayos. So ayan, salamat sa Panginoon, nakatawid na tayo dito. So magstay na tayo dito sa kanan kasi mas mabilis dito. At ilang kanto na lang naman, tapos pagkatawid ng tulay, malapit na yung ating destination. Maraming salamat sa mga nagko-comment. So ang dami ng mga comments. Tayo po ay nagre-reply dun sa mga komento na ating natatanggap. At maraming salamat sa mga nagsishare, sa mga nagla-like. Malaking bagay po yan sa ating channel. At sa mga video na atin pong na-upload na, nasa 52 videos na po tayo. At syempre tayo po ay nag-uumpisa pa lang. Hindi natin masyadong masabi na maganda yung video. Marami pa tayong dapat pag-aralan. Pero kahit papaano ay nakapagbibigay naman ng tips, informations, at sa mga darating na panahon kung kaloob ng Diyos na maka-avail tayo ng magagandang camera, so mas magiging maayos yung ating mga video, mas magiging maganda, at marami tayong dapat pang aralin bilang isang baguhan. So ito na yung tulay, ayan. So mula Parañaque, tawid na tayo dito at ito sakop na to ng Pasay, SM MOA Pasay. Pagkatawid dito sa tulay na to, gagawin na lang tayo dito sa kanan kasi doon sa bandang gitna ay naiipit lagi. So may traffic light dito na yung nasa kanan ay magta-turn right, pero sa nararanasan nating traffic kanina pa, yung iba ganito yung ginawa siguro para mabilis yung pag-travel nila. Pero dito sa una naman kasi, kapag ganitong traffic, understood na ng enforcer na kung hindi ka naman magra-right turn, pwede ka nilang padiretsuhin. Pero kung hindi ma-traffic, kapag nasa lane ka talaga ng turning left or turning right, dapat doon ka mag-turn. So yun naman kasi ang nila, ang pinapatupad. At sa parte, maraming mga enforcer na pinapatupad yung ganun, at minsan talagang nanguhuli sila kapag nakita nila yung nagba-violate. Sa Manila area may mga ganon na kapag nasa lane ka ng turning left or turning right, tapos hindi ka nag-turn, dumiretso ka, may huli silang ginagawa. O sa unahan natin ulit yan, no? May nainip na naman. So bumaba na rin yung pasahero. Baka nga may event dito ngayon.
Sabado night. Marami na yung naglalakad, siguro mga nagbabaan na ng sasakyan. At may mga fireworks na nakikita tayo kanina na siguro may event nga dito ngayon. At pag nakatawid naman na tayo dito ay malapit na tayo sa ating destination. So grabe, 35 minutes. Siguro nakatakbo na tayo ng mga 800 to 900 meters. So meron pang natitirang 300 meters. Kasi 1.2 kilometer ang distance ng Ayala Malls, Parañaque, papunta dito sa EDSA Global Rotonda ng SM MOA. So ayan, sundan natin tong sa unahan natin. Kapag ganito talaga yung experience, talagang test of patience masasabi natin. So itong sa una natin ay nagra-right signal, kaya pagbibigyan natin kapag ganyan, mas mapalad yung nagbibigay. O nag-right turn na sila, pero diretso tayo kasi yung susunod na kanto na ang Global Rotonda at EDSA. So understood naman yan ng enforcer kapag ganito yung volume ng mga sasakyan. So itong motor natin sa tabi ay siguro dire-diretso din to, or kasi kung kakanan siya ay dapat kumana na siya. So hintay tayo ng turn natin. So ayan yung mga motorcycle, yung pedestrian ay apakan na nila. So grabe talaga yung traffic na to. First time ko itong naranasan dito sa lugar na to. Marami akong naranasang mga traffic na talagang nakakainip din, pero iba yung traffic dito sa Jokno Drive ngayong Sabado night na to ng March 8. So yung traffic light ay hindi na nila pinagana yung talagang normal na light. At ginagawa na lang ng mga enforcer, sila na lang yung nagmamando. Kasi kanina maraming mga naiinip, tatawid yung mama, kaya lang nagpag-go na ng mga sasakyan itong enforcer. So pinag-go na tayo, salamat sa Panginoon. At dito malapit na tayo sa ating destination. Ayan, so tuloy lang tayo dito. Kapag kaganyan din yan, no, mga nagmamadali din. Yung pagliko niya, grabe. Hindi man lang bumelo ng kaunti, talagang swerving na yung ginawa niya doon. Kantuhan pa naman. Okay, so maraming salamat sa ating lahat, guys. Hanggang sa mga susunod na video. Ito ang inyong lingkod, Pinoy TV. Lain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. God bless us all.